4 na taon matapos ang mga kaganapan sa Isla Nublar, naglayag ang isang mayamang pamilyang British papunta sa Isla Sorna na hindi nila alam ay tahanan ng mga genetically engineered na dinosaur. Habang nakaangkla ang kanilang yate malapit sa isla, naglakad-lakad ang kanilang anak na si Cathy Bowman at hindi inaasahang natagpuan ang sarili sa isang masalimuot na sitwasyon. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang Compsognathus, maliit ngunit mapanganib na dinosaur. Binigyan niya ito ng pagkain. Pagkalipas ng mga ilang segundo, napapaligiran siya ng maraming Compsognathus. Bigla siyang inatake ng mga ito. Humiyaw siya ng malakas. Napakinggan ito ng kanyang mga kasama, kaya sila ay nagtakbuhan patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa kabila ng grabeng trauma, ngunit ang insidente ay nagdala ng pagkabigla at pangamba sa Ingen, ang kumpanyang responsable sa mga nilalang na ito. Si Dr. John Hammond na lumalala na ang kalusugan ay tinawag si Dr. Ian Malcolm, isang mathematician na naging kritikal sa mga nakaraang kaganapan sa isla ng Nublar. Ito ay para talakayin ang nangyari. Pagdating ni Ian sa tahanan ni Hammond ay nakasalubong niya ang mga apo nito. Habang sila'y nag-uusap ay hindi inaasahang magkikita sila ni Peter Ludlow, pamangkin ni Hammond. Sa pag-uusap ni Ian at Hammond, nalaman ni Ian na ang Ingen, na ngayon pinamumunuan na ng pamangkin ni Hammond na si Peter Ludlow, ay nasa gitna ng isang krisis. Gamit ang insidente bilang dahilan, inagaw ni Ludlow ang kontrol ng kumpanya mula sa kanyang tiyuhin at naglunsad ng isang plano na muling gamitin ang mga nilalang sa Isla Sorna para mailigtas ang Ingen mula sa nalalapit na pagkalugi. Sa isang nakakagulat na revelasyon, natuklasan ni Ian na bukod sa Isla Nublar, may isa pang lihim na pasilidad ang Ingen, ang Site B, sa Isla Sorna, kung saan naklon ang mga dinosaur bago ang trahedya sa Nublar. Ngunit dahil sa isang malakas na bagyo, ang isla ay inabandona, at ang mga hayop ay pinalaya upang mabuhay ng mag-isa sa kagubatan. Ngayon, balak ni Ludlow na samantalahin ang mga nilalang sa Isla Sorna upang makabangon ang Ingen sa gitna ng pagkalugi, kaya't hiniling ni Hammond kay Ian na sumali sa isang grupo na magdodokumento sa mga dinosaur sa kanilang natural na tirahan upang hikayatin ang isang patakaran ng hindi pakikialam. Nalaman ni Ian na ang kanyang kasintahan, si Dr. Sarah Harding, isang paleontologist, ay nauna nang pumunta sa isla bilang bahagi ng grupo ni Hammond. Bagaman labag sa kanyang kalooban, pumayag si Ian na pumunta sa isla, ngunit ang tanging hangarin niya ay iligtas si Sarah. Naghahanda ang grupo para magliyag sa Isla Sorna. Kasama ni Ian sina Eddie Carr, isang equipment specialist at engineer, at si Nick Van Owen, isang video documentarian at aktivista. Naglayag ang kanilang sinasakyang barko patungong Isla Sorna. Sa kanilang pagdating, agad nilang hinanap si Sarah. Namangha ang mga kasamahan ni Ian dahil ngayon lang sila nakakita ng dinosaurs. Natagpuan nila si Sarah na nagmamasid sa isang pamilya ng Stegosaurus. Bagaman inatake siya ng mga ito, ipinilit ni Sarah na manatili upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik na labis na ikinabahala ni Ian. Sa hindi inaasahang pangyayari, nadiskubre ni Ian na ang kanyang anak na si Kelly ay palihim na sumama sa kanilang misyon, nagtatago sa kanilang trailer na nagsisilbing mobile base. Magluluto sana si Kelly ng pagkain para may makain ng grupo pagbalik. Habang sina Ian, Sarah, at Kelly ay nag-uusap sa trailer, dumating ang grupo ni Ludlow. Ang pagdating ni Ludlow at ng kanyang grupo ng mga mersenaryo ay nagdala ng bagong hamon, layunin nilang hulihin ang mga dinosaur para dalhin sa San Diego, kung saan balak nilang buhayin ang isang hindi natapos na Jurassic Park Amphitheater, isang proyekto na iniwan ni Hammond sa pabor ng Isla Nublar. Gamit ang kanilang high-tech na kagamitan, nanghuli sila ng mga dinosaurs. Kinagabihan, pinalaya ni Nick at Sarah ang mga dinosaurs. Ngunit, sa pagsisikap nila na palayain ang mga nahuling dinosaur, nagdulot ang mga ito ng malaking kaguluhan sa kampo ng Ingen. Nagre-resulta ito sa pagkasira ng mga kagamitan ng grupo ni Ludlow. Habang papauwi sa kanilang trailer, iniligtas ni Nick ang isang sugatang sanggol na Tyrannosaurus Rex na ginamit ni Roland Tembo, isang bihasang mangangaso, bilang pain upang hulihin ang mga magulang nito. Dinala ni Nick ang sanggol na T-Rex sa trailer para gamutin. Habang ginagamot ang sanggol na T-Rex, napagtanto ni Ian na ang pagkilos na ito ay magdadala ng mas malaking panganib. Ang mga magulang ng sanggol ay tiyak na susunod upang hanapin ang kanilang anak. Agad niyang dinala si Kelly sa isang mataas na taguan para sa kanilang kaligtasan. Kasama nila dito si Eddie.
Habang sila ay nasa taguan, napansin nilang may papalapit na mga dinosaurs. Hindi mapigilan ni Ian ang kanyang sarili, kaya nagmamadali siyang bumalik sa trailer upang babalaan sina Sarah at Nick sa nalalapit na panganib. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na gamutin ang sugat ng sanggol, dumating ang mga magulang na Tyrannosaurus. Ibinalik nila ang sanggol sa mga magulang nito. Akala nila ay okay na ang lahat. Bumalik ang mga Tyrannosaurus at sa kanilang galit, sinira nila ang trailer, itinulak ito sa gilid ng bangin. Sina Ian, Nick, at Sarah ay nasa mapanganib na kalagayan. Isang pagkakamali lang ay mahuhulog sila sa dagat. Si Eddie, na dumating upang iligtas ang grupo, ay naglagay ng winch sa trailer at sinubukang hilahin ito pabalik. Ngunit bumalik ang mga galit na Tyrannosaurus at inatake siya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na maabot ang kanyang baril para patulugin sila, hindi niya ito nagawa, at siya ay kinaladkad mula sa kanyang sasakyan at kinain ng mga dinosaurs. Sa huli, ang tatlo, sina Ian, Sarah, at Nick ay nailigtas mula sa tiyak na kamatayan sa pamamagitan ng lubad na inihagis ni Eddie, at muling nakasama si Kelly. Ngunit sa pagkawala ng kanilang kagamitan, napilitan silang makipagtulungan sa grupo ni Ludlow upang maabot ang isang inabandonang base ng Ingen, ang kanilang tanging pag-asa na makatakas mula sa isla. Habang naglalakbay patungo sa base, sinubukang magpahinga ng grupo. Ngunit sa isang malagim na pangyayari, si Stark ay inatake at pinatay ng isang grupo ng Compsognathus habang siya ay nasa kagubatan. Habang inaatake ng mga Tyrannosaurus ang kampo ng grupo ng Ingen, ang kaguluhan ay naging mas matindi, at ang mga Velociraptor ay bumalik na pumatay sa karamihan ng mga mersenaryo, kabilang na si AJ, ang matalik na kaibigan ni Roland. Namatay din si Bert dahil kinain siya ng isang dinosaur. Sa wakas, narating ng natitirang grupo ang base ng Ingen, kung saan nakipaglaban sila sa mga Velociraptor bago matagumpay na makatawag ng helicopter para sa kanilang pagliligtas. Matapos ang kanilang pagligtas, isiniwalat ni Nick na ninakaw niya ang mga bala ni Roland upang pigilan itong patayin ang kanyang tropeo, ngunit nalaman nila na napatahimik na ni Roland ang lalaking Tyrannosaurus gamit ang tranquilizer. Dumating ang mas maraming tauhan ng Ingen sa isla upang siguruhin na di makatakas ang lalaking Tyrannosaurus at ang anak nito. Tinanggihan ni Roland ang alok na trabaho ni Ludlow sa San Diego Park matapos mapagnilayan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan at ang moralidad ng kanilang mga kilos. Sinabi rin ni Roland kay Ludlow na tama na ang pagtatrabaho niya sa kumpanya ng kamatayan. Ang kaguluhan ay hindi pa tapos. Sa port ng San Diego, ang barko na nagdadala ng lalaking Tyrannosaurus ay biglang bumangga sa pantalan. Nung tiningnan nila ang barko, lahat ng tripulante ay patay. Aksidenteng napalaya ang halimaw. Sa kanyang kalituhan at galit, sinimulan ng Tyrannosaurus ang isang walang awang pagwasak sa lungsod na nagdala ng takot at pagkasira. Napunta ang dinosaur sa isang bahay na may swimming pool. Dahil uhaw yung dinosaur, uminom ito ng tubig mula sa swimming pool. Habang nagwawala ang dinosaur sa kalsada ay nagbabanggaan ng mga sasakyan at naghihiyawan at nagtatakbuhan ng mga tao dahil sa takot at nervyos. Sa lakas at laki ng dinosaur ay marami siyang nasirang sasakyan at mga gusali. May kinain rin ng dinosaur na tumatakbong tao. Sa isang desperadong hakbang, pinuntahan ni Ian at Sarah ang sanggol na Tyrannosaurus sa parke para kunin at gamitin ito na pang-akit sa adult na Tyrannosaurus pabalik sa pantalan. Sa loob ng cargo hold ng barko, sinubukan ni Ludlow na kunin ang sanggol na dinosaur, ngunit siya ay brutal na inatake ng adult Tyrannosaurus bago siya tuluyang pinatay ng sanggol na Tyrannosaurus. Sa huli, ginamit ni Sarah ang tranquilizer gun upang patulugin ang lalaking Tyrannosaurus bago pa man gamitin ng mga puwersa ng gobyerno ang lethal force laban dito, habang isinara ni Ian ang mga pintuan ng cargo hold upang makulong ang halimaw. Sa kinalabasan ng mga pangyayari, ang mga dinosaur ay ibinalik sa Isla Sorna, sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng Navy ng Estados Unidos. Habang nanunood sina Ian, Sarah, at Kelly ng isang panayam kay Hammond sa telebisyon, inihayag nito na ang isla ay idineklara ng mga pamahalaan ng Amerika at Costa Rica bilang isang nature reserve na nagtatapos sa isang kwento ng kaguluhan at kaligtasan at isang babala sa mga panganib ng pakikialam sa kalikasan. Movie commentary, ang The Lost World, Jurassic Park 1977 ay isang pelikulang nagbigay buhay muli sa mundo ng mga dinosaur, ngunit sa pagkakataong ito, sa isang mas madilim at mas mapanganib na konteksto.
Sa direksyon ni Steven Spielberg, ang pelikula ay naging isang matagumpay na sequel na hindi lamang tumutok sa visual spectacle, kundi pati na rin sa mas malalim na tematikong elemento tungkol sa relasyon ng tao at kalikasan. Isa sa mga pinakamalaking tagumpay ng pelikula ay ang paggamit ng mas advanced na teknolohiya sa visual effects na nagbigay daan sa mas detalyado at makatutuhanang representasyon ng mga dinosaur. Ang bawat eksena na may kasamang mga dinosaur ay nagpapakita ng isang kahangahangang antas ng realismo, mula sa galaw ng mga nilalang hanggang sa kanilang mga interaksyon sa kanilang kapaligiran. Ang mga eksena ng aksyon, tulad ng pagtakas mula sa isang T-Rex at pakikipaglaban sa mga Velociraptor, ay nagbigay ng matinding tensyon at kilig na tiyak na magpapanatili sa mga manunood sa gilid ng kanilang mga upuan. Bukod sa visual effects, ang pelikula ay may mas malalim na tema na tumatalakay sa mga kahihinatnan ng pagsasamantala sa kalikasan. Habang ang unang pelikula ay nagpakita ng panganib ng muling pagbuhay sa mga nilalang na matagal nang nawala, ang sequel na ito ay nagpakita ng mga epekto ng ganitong mga aksyon kapag pinagsamantalahan para sa komersyal na interes. Ang kwento ay nagbigay diin sa etikal na mga katanungan tungkol sa pagmanipula sa kalikasan at kung paano ang mga ambisyon ng tao ay maaaring magdulot ng malubhang kapahamakan. Ang mga karakter sa pelikula, bagamat minsan ay nahuhulog sa mga predictable na tropes, ay nagbigay ng sapat na emosyonal na pagganap upang mapanatili ang interes ng mga manonood. Ang kanilang mga karanasan sa isla ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pakikipaglaban sa mga dinosaur, kundi pati na rin sa moral na pakikibakas sa pagitan ng paggawa ng tama at ng kanilang sariling mga interes. Ang dinamika ng kanilang mga interaksyon ay nagbigay ng dagdag na layer sa kwento na nagpalalim sa naratibo. Gayunpaman, hindi maiiwasang banggitin na ang ilang bahagi ng pelikula ay medyo nagkulang kumpara sa sariwang diskarte ng unang pelikula. Ang ilang mga eksena ay naging predictable at may mga bahagi ng kwento na tila hindi naabot ang emosyonal na lalim na inaasahan mula sa isang sequel. Sa kabila nito, hindi may kakaila na ang The Lost World, Jurassic Park 1997 ay nagtagumpay sa pagbibigay ng isang nakakaingganyong karanasan na pinagsasama ang aksyon, drama, at mga tematikong elemento na nagpapalalim sa kabuuan ng kwento ng Jurassic Park franchise. Ang pelikula ay hindi lamang isang simpleng pagpapatuloy ng kwento, kundi isang paggalugad sa mas komplikadong mga isyu na nauugnay sa siyensya, etika, at ang responsibilidad ng tao sa mundo na kanilang ginagalawan. Ang mga eksena sa pelikula, mula sa mga tahimik na paggalugad ng isla hanggang sa mga adrenaline-pumping na eksena ng pagtakas, ay nagpapatunay sa kakayahan ni Spielberg na maghatid ng isang cinematic experience na may kapwa visual at emosyonal na bigat. Sa kabuuan, ang The Lost World, Jurassic Park 1997 ay isang pelikulang nag-aalok ng mas malalim na pagninilay sa mga tema ng kalikasan at tao, habang hindi pa rin nakakalimutan ang kahalagahan ng aksyon at entertainment. Bagamat may ilang aspeto na maaaring hindi masyadong napanatili ang novelty ng unang pelikula, ang sequel na ito ay isang matagumpay na pagpapatuloy ng kwento na nagbibigay kasiyahan sa mga manunood at nag-iiwan ng maraming bagay na mapag-iisipan pagkatapos ng pagtatapos ng pelikula.